Bay sa unang sulyap po, kahit hindi ko pa masyadong nababasa yung detalye, sa pakiwari ko po ay magandang mungkahi ito dahil isa po siyang instrumento sa accountability o pananagutan. Alam niyo po, sa maraming mga manggagawa sa private sector, talaga naman pong no work, no pay. Pag hindi nakapag-report sa trabaho, may sakit man siya o anumang emergency ang naging dahilan, wala pong patawad yun. Hindi talaga siya mabibigyan ng sahod dahil hindi siya nagtrabaho. So kung papatupad po yan sa Kongreso, abay maganda, magbigay sila ng magandang halimbawa, magiging sukatan din po natin yan kung talagang gumagampan sila sa tungkulin nila bilang mambabatas o hindi. Actually, marami na nga pong bentahe kasi lalo kung ikaw ay mambabatas, hindi nga the whole year round ay meron kayong session. Maya't maya ay may recess. Tapos even if it's 5 days of work, kapag may session days, kadalasan nga po ay wala na yan pasok pa pag Biyernes. So kung tutuusin, yung actual session days that you have to attend ay hindi po kalahati ng calendar year. And then of course you have committee meetings that you have to attend. Ay maganda rin po na nare-record natin kung sino ba talaga yung umaten dyan, dinidinig yung mamamayan. Kasi yan lang po yung panahon na makarinig ang mamamayan sa mga hearing na yan. Sa actual session days, bawal po magsalita ang mamamayan dyan. Puro mga mambabatas lang po ang pwedeng magsalita. So, tingin ko po ay makakabuti ito, magagamit po ito ng mga mamamayan to our advantage. Malalaman natin sino ang nagtatrabaho, sino ang hindi. At kasunod dito, pati po yung quality ng kanilang mga legislation or proposed measures. Kasi live stream na rin naman po ang marami sa mga session days na ito. Kung tatambalan po natin yan ang kanilang attendance, tingin ko po, makabubuti talaga po ng gusto. Kung nagagawa ng private sector na hindi nga deserve ng mga manggagawa yan, dapat lalong pinatutupad sa ating mga mambabatas na ating sinasahuran sa pamamagitan ng ating buwis at dapat lang talaga maging accountable sa mamamayan. Well, sa mga manggagawa po, meron din naman tayong sinasabing due process. At tingin ko po kung bibigyan ng due process ang mga manggagawa, bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon na ibibigay po yan. So kung may due process sa ating mga manggagawa, ay dapat may due process din sa mga manggagawa sa gobyerno. Kasama na ang mga mambabatas. Of course, yung pong parameters, yung basis, kung what is an excusable absence o hindi, kailangan po natin pag-usapan yan. No? Kung talagang may sakit, kung naka-maternity leave, na aksidente, yan po, mga katanggap-tanggap po yan. Pero kung halimbawa, kaya nag-absent dahil may shooting sa pelikula, kanyang na siya ay bida doon. Kung siya ay nag-absent dahil attend ng isang sporting event, kung siya ay nag-absent dahil manonood ng concert, kung siya mismo yung nagko-concert, kung siya mismo yung naglaro ng basketball o boxing, ay tingin ko po, hindi po yun. Yun po yung mga unexcused absences, ika nga, at karapat-dapat na sila ay makaltasan kapag sila po ay hindi nagpe-perform ng kanilang task at kung saan-saan pupunta. And kung i-apply po talaga natin lahat ng nararanasan ng mga manggagawa, yan pong excess absences na yan, dapat din ay ikatanggal nila sa trabaho.